Eto nga po, Director Corrado, dahil malapit na ang Pasko, ano po ba yung panuntunan? Eto kasi hindi sa lahat klaro pa rin eh. Ano po ba ang panuntunan pagdating sa pagbabayad ng 13th month pay sa mga manggagawa? Yes, Cheryl. Pinapaalala palagi ito ni Secretary Benny sa ating mga employers and nire-remind yung ating mga manggagawa na meron tayong Presidential Decree 851. Ito ay 1976 law. So napakatagal na nito na minamandato yung mga employer, obligasyon ng mga employer na magbayad ng 13-month pay sa lahat ng ating mga rank and file na empleyado at kung sila po ay nakapagsilbi na ng at least 1 month during the calendar year. So Mhm. yun lang, Cheryl, ang ating requirement. Nakapag-render sila ng 1 month in service during calendar year 2025. Lahat ng rank and file ay makakatanggap. Kaunti lang yung exception. Ang mga exception lang dito ay yung mga purely on commission, yung mga pakyawan o per task yung engagement, but all others, lahat dapat makakatanggap. Mhm. Regular ka man, casual ka man, probationary, ikaw man ay hinire ng agency at dineploy sa principal, regardless sa inyong employment arrangement, ikaw ay makakatanggap ng 13-month pay on or before December 24, 2025. Mhm. So ayan mga kapatid, klaro po yan. Pero dun, yung mga contractual hindi po kasama, no? Kasama, Ay, Cheryl, kasama po. basta ang sabi nga natin, ikaw ay contractual, casual, seasonal, basta ikaw ay nakapagtrabaho ng at least 1 month ngayong 2025, makakatanggap ka ng 13th month pay. Siyempre kung ikaw ay nagtrabaho ng hindi kumpleto yung January to December, baka mas mababa ang matatanggap mo na Oo. 13th month pay. Pero kung ikaw ay pumasok, walang mga absent, walang late, pumasok ka ng January hanggang December 24, buo mo makukuha ang iyong 13th month pay at Mm. ito ay malapit sa iyong 1 month pay. Bakit sinasabi kong malapit? Kasi ang ating 13-month pay ay basic wage lang. 1/12 of the total na basic wage na natanggap natin. So kasi minsan ito yung tanong, Cheryl, ng ating mga empleyado, bakit sabi at least 1 month pay pero mababa naman sa tinatanggap ko? Kasi po hindi po kasama yung mga overtime, night shift at iba pang allowances. Basic salary lang na na-earn mo for 2025 divided by 12, yan po yung equivalent po ninyo na 13-month pay na matatanggap. Mhm. Okay. So kung kunwari, paano 'to kino-compute? Kunwari na lang para mas madali, direktor. Kunwari Mhm. 20,000 yung kanyang sinesweldo. Kunwari po Mhm. ay, nakaka-11 months pa lang siya. So parang Mhm. lalabas po ba ay okay. So the 20,000 divided by 12, ayan. Ah, So babawasan yung opo, twenty thousand ng kung 1,666. kung 20,000 po ang kanyang basic salary per month, so 20,000 times 11 divided by 12, 12. yan po yung kanyang equivalent na Ayun 13th pala month mas pay. So madali. 20,000 times 10, 220, 240,000. Kung 11 months divided by 12, Wait po, uh, 20,000 times, times 11, 11 lang. Okay. Kasi 11 kasi 11 nakaka-11 months months sila lang siya trabaho. kunwari. Sa, Okay. Equals naka-11 200, lang. equals 220,000. And then, Tapos divided by 12. divided by 12. So, So mga 18,000. Opo. 18,333 pesos, 0.33 centavos ang kanyang matatanggap, Cheryl, na equivalent na 13-month pay on the assumption na yung 20,000 bawat buwan ay basic salary na tatanggap ng ating manggagawa. Mhm. Ayun po mga kapatid, yun po ay sample computation lamang po natin. So ang mangyayari na computation po ninyo ay yung basic pay nyo, whatever basic pay, and then Mhm. you multiply that. Add. Ay, ano po? Multiply, di po I, ba? ah, Imo-multiply nyo hindi kung ilang months hindi natin kayo. hindi natin nire-recommend, Cheryl, yung multiply kasi may mga months na
hindi eksaktong 20,000 ang nakukuha nila. May mga manggagawa tayong umabsent, na late, siyempre bawas sila sa kanilang basic salary. So yung Ah, actual nilang natatanggap, ia-add natin. At ang yung total, yun yung i-divide natin by 12. Pero kung wala silang absent, wala silang deduction sa basic salary, madaling i-multiply. Pero para iwas lang ng confusion, mas safe yung recommendation po natin na i-add lahat ng natanggap po nilang basic salary mhm. divided by 12. Sabi niyo nga po ay, dapat matanggap ang, 13th month pay before December 24. Yun Tama po yun, oo. opo. Yun pong iba kasi 'di Tama yun, ba Cheryl. ay Ang ating deadline kasi under Presidential Decree 851 bago mag-December 24. aha, Pero taon-taon tayong nananawagan, tinulungan mo kami nung nakaraang taon, marami namang nag-improve ng mga best practice. Ang mm, common sa ating mga employer ay kalahati sa June, kalahati yes, sa December. oo. But na-realize ng ating mga nagninegosyo na parang mahirap din, mabigat rin kung twice. Yung iba, 3 times, 4 times binibigay, and then Mhm, yung last tranche nila, last payment na lang, December 24, para hindi mabigla yung kanilang financial accountability naman at financial nilang transaction, hindi gaanong malaki by December 24. okey. Eh, kung sakali po, Direktor, na hindi nabigyan ng 13th month pay, kanino po puwedeng dumulog o magreklamo ang isang empleyado? Opo, kami naman po ay bukas palagi na tumanggap at tulungan yung ating mga manggagawa na hindi nakatanggap ng 13th month pay. Ngayong taon man o nakaraang taon, bukas ang aming opisina, Cheryl, ng regional, provincial, and dito sa Metro Manila, bawat city meron tayong opisina. Pwede silang pumunta para magreklamo at sila naman ipapatawag kasama yung kanilang employer para mag-explore ng option paano sila mababayaran talaga. Mhm. Meron po bang mga kumpanya or puwede po ba, ina-allow po ba yun na, kung mapapatunayan na talagang hindi namin kaya magbigay ng 13th month, puwede ba kaming ma-delay ng kaunti or puwede bang partial muna, 'pag nakasingil na or 'pag, yung kumbaga magbibigay sila, maglalatag sila ng scheme na para Mhm. ma-fulfill nila yung kanilang obligasyon na magbigay ng 13th month pay? Sa batas kasi natin, Cheryl, wala tayong exemption, wala tayong Hmm, late payment ng, mhm. 13th month pay. Kaya nung nakaraang mga taon sa tulong ng ninyo at tulong ng ibang media organization, sinasabi natin latest na yung payment ng December 24. Pero nakakarating din sa atin yung mga reklamong ganyan, katulad nung sa Region 5 na nasalanta yung mga employer ng, kalamidad na nagsasabi sila kung nagre-request sila kung puwedeng deferred payment, installment, pero sinasabi natin na kung ang mga negosyante ay, nahirapan dahil nabiktima sila ng kalamidad, mga manggagawa natin hindi lang nawalan ng, hanapbuhay, nawalan pa ng, mga kamag-anak, nawalan nawalan sila ng kanilang mga bahay. So the more important silang, nangangailangan ng tulong sa atin. Kaya sinasabi din ni Secretary Laguesma na sa mga instances na ito dapat mag-usap talaga. Hindi puwedeng depensa yung, nalugi, walang kinita, at maging transparent yung mga employer sa ating mga empleyado, mag-usap at the bipartite level. Meron naman tayong mga Labor and Management Committee, doon talaga pag-usapan at paano sila makaka-come up ng win-win solution, but without sacrificing naman yung entitlement ng ating mga manggagawa under sa ating Presidential Decree 851. Mhm. Director, meron pong may mga papasok pa rin sa holidays. Paano po ba kinikwenta ang sahod kung papasok sa Pasko at Bagong Taon? Opo, ang magkaiba silang, treatment, Cheryl, isa-isahin ko lang para hindi sila malito ano. Opo. Ang December 24 at December 31 ayon sa Proclamation number 727 series of 2024 ni President Marcos, ito ay idineclare na special non-working day. Mhm. Kung special non-working day ang mag-a-apply sa atin ay no work, no pay. Sa mga Okay. pumasok naman, makakatanggap sila ng 130%.
Sa December 25 at January 1, ito ay regular holiday naman. Ang regular holiday, kung ikaw ay pumasok, ikaw ay makatanggap ng 200%, pero kung ikaw ay hindi pumasok, makakatanggap ka lamang ng 100% kung ikaw ay pumasok a day before the regular holiday. So may condition tayo na para makatanggap ka ng 100% kahit hindi ka pumasok ng regular holiday, ikaw ay pumasok sa huling pasok bago ang holiday. So, kunwari, ay, ang sinasabi po natin ay dapat pumasok sila nung 23rd, Ng para sa kung December 25 na regular 25. holiday, Cheryl, Oo, oo, kung pumasok sila ng December 25, dapat pumasok sila ng December 24. 24, Tapos para makakuha sila ng 100% kahit hindi sila pumasok ng 20, December 25. 25. Oh, okay. So, ayan, komplikado rin ano, mga kapatid. Pero ayan, at least alam po natin, special non-working holiday, 24 and 31, baka ine-expect nyo po double pay yan or 200%. Hindi po, 130% Kung pumasok, kung pumasok ka. Pero kung di ka pumasok, edi wala kang no sweldo. work, no pay, No work, Cheryl. no pay. Opo. Kabisado ko yan, kami po kasi no work, no pay. Oo. Kaya nakakahinayang. Okay, pagdating po ng 25th and 1, kumbaga lahat ng mga regular holiday, yan po yung doble ang sweldo, 200%, basta pumasok ka a day before. Kahit hindi po a day before, basta pumasok ka sa araw po ng regular holiday, ikaw po ay makakatanggap ng 200%. Nagmamatter lang yung pumasok ng a day before kung hindi ka pumasok ng regular day itself, regular holiday itself, para makatanggap ka pa rin ng 100%. So, kunwari December 24, Cheryl, para pasimplihin lang natin, para makatanggap ka pa rin ng sahod ng December 25 kahit hindi ka pumasok ng December 25, ikaw ay dapat na pumasok ng December 24. Pero kung ikaw ay sinipag, kahit regular holiday, pumasok ka pa rin ng December 25, 200% ang matatanggap ng ating mga manggagawa. Depende na po pala yan sa sipag nyo, mga kapatid. Ano po? Ayan. Alright. Okay. Pagdating naman po sa iba pang benepisyo, gaya po ng separation pay, kailan ito ibinibigay sa empleyado? Ito na ba yung final pay? Magkaiba, Cheryl, yung ating final pay tsaka yung ating separation Separation pay. pay. Ang ating kasing opo, ang ating pong kasing mga existing ngayon na regulation, meron tayong labor advisory na inisyo na dapat yung final pay ng ating mga manggagawa ay dapat ibigay ng hindi lalampas ng 30 days. So, kasi dati marami pang usapin. Ako ay nag-resign, kailan ko matatanggap yung final pay? Ang separation pay naman, Cheryl, ay ina-award ito ng ating labor arbiter, ina-award ito ng National Labor Relations Commission, NLRC, kung ikaw ay nagreklamo ng illegal dismissal. Pag Mm. napatunayan na illegally dismissed ka, ikaw ay makakatanggap ng separation pay depending sa cost. Merong 1 month pay, merong 1/2 month pay for every year of service. So hindi magkapareho. Yung final pay, ito yung matatanggap mo pag ikaw ay nag-resign sa iyong trabaho, at yung final pay mo, ito yung proportionate ng 13th month pay, last mo na sweldo, hindi mo nagamit na leave and other benefits subject to company policies. Yung Mm. ating separation pay naman, ito ay ina-award ng ating labor arbiter, ng National Labor Relations Commission, kung ikaw ay napatunayan na ikaw ay na-illegally dismissed after the adjudication process. So magkaiba sila. And then yung award ng separation pay, nakalagay yung sa dispositive portion ng resolution ng NLRC at ng labor arbiter, ito ay agad-agad dapat mabayaran kasi may percent ito na interest sa tuwing buwan, taon na hindi ka nakapagbayad. Kino-compute nila yon. Mm. Ano po ang pwedeng gawin ng mga empleyado kapag hindi na ibibigay yung kanilang mga benepisyo, Direktor?
Ang aming, palaging sinasabi, Cheryl, sa ating mga kababayan, sa ating mga manggagawa na bukas palagi yung ating, opisina. Pero kahit bukas yung opisina namin, kami rin ay nakikisuyo sa ating mga employer na maging aktibo yung ating Labor and Management Council, Labor and Management Committee sa ating mga workplaces at aktibong pag-usapan yung mga problema at i-address ng dahan-dahan para hindi lahat ng ating mga manggagawa ay pupunta sa DOLE para magreklamo. Importante din kasi, Cheryl, na pinapakinggan natin yung ating mga manggagawa. Tayo ay nakikinig, nakikiramdam sa ating mga manggagawa kasi sinasabi nga ni Secretary Benny na yung ating mga manggagawa ay pinakaimportante silang resource sa lahat ng mga production resources natin. At kung ang ating mga manggagawa ay pinapakinggan, pinapahalagahan yung kanilang karapatan, nagiging mas produktibo sila, nagtatagal sila sa kanilang trabaho, nagiging honest sila, at mas malaki ang kanilang contribution sa productivity and profitability ng ating mga nagninegosyo. So yun yung paalala palagi ni Sec Benny. But in the end of the process, kung wala ring pagkakasundo, may mga violations pa rin, ina-assure namin ang ating mga manggagawa na bukas naman yung opisina ng DOLE. But at the same time naman, in the course of that conciliation mediation process, yung ating employers naman, management, ay nirerespeto naman yung kanilang right to due process. So binabalanse talaga natin, Cheryl. Eto na po, dito na po ako sa mga mensahe din po ng mga tanong, concern po ng ating mga netizens, Director Curada. Ito po si Bolaji, SS Bolaji. May makukuha pa ba na 13th month kapag nag-resign sa work? Almost 1 month naman po ako. Ay, hindi. Kasi almost Ay, 1 month lang almost one kailangan. month. Oo. Ah, At least tapos, 1 month tayo, Cheryl. opo, opo. Tapos bayad po ba kapag rest day schedule mo pero tumapat sa holiday? Yes, Cheryl, bayad tayo ng ating. Kung ikaw ay special holiday, yung 130%, yan po yung basihan ng holiday pay, and then nag-overtime ka naman or nag-rest day work on a regular holiday, ang basis ng inyong holiday pay ay yung base na 200%. So mas malaki po ang inyong kikitain. Ito po ay compensation naman sa oras na dapat nagpapahinga kayo pero you opted to work or you were required to work. Okay. Si J Vibes, bilang government employee, dapat ba maibigay ang PEI, SRI on or before Ah, December 15? Ano ba yun? PEI. At saka Wala SRI. kaming opo. Wala kaming mandato, Cheryl, sa government. Ang, Oo. katulad namin na nasa gobyerno, kami po ay sa Civil Service Commission at sa Department of, Budget and Management. Pero wala pa pong pronouncement, but maghintay-hintay lang po tayo kung ano po yung sasabihin ng ating, Department of Budget and Management. Oo. Kasi tinatanong din niya, mandatory ba yung pagbibigay ng Christmas package every December? Depende po yun siguro sa ahensya tsaka savings. Sa susunod, ang Opo, invite po, yung go ahead po. Christmas, yung pong allowance naman, yung mga package na binibigay sa ating private sector workers, Miss Cheryl, ito ay subject na sa generosity ng ating mga employer. Basta ang mandato lang po natin ay 13th month pay under Presidential Decree 851. But we commend po kami sa DOLE, we commend po yung mga employers na nagbibigay ng dagdag pang packages, food packages and allowances, and kaunting halaga pa para sa kanilang mga empleyado sa kapanahunan po ng Pasko. Si Alan Rico Arieta, attorney, yung pinapasukan ko, may favoritism po pagdating sa pagbibigay ng biyahe. Lagi po ako sa mahirap at malalapit na biyahe, samantalang yung iba malalayo at tawid dagat. After ko po sana makuha ang 13th month ko, aalis na po ako sa kumpanya. Pwede ko ba makuha yung lahat ng benefits contribution ko na hindi nila hinulugan sa loob ng 2 taon ko? 2 taon po, kumpleto po ako Oo. ng requirements. Pwede ko Yung po, hinulugan natin, Cheryl, malamang ito yung hinulog sa SSS, Pag-ibig and PhilHealth. oo. Kasi meron itong
percent share, 50% sa employer, 50% sa manggagawa. Ang sinasabi ng ating caller and viewer ay kung yung hindi na i-remit, ibabalik na lang sa kanya. Ang ating po kasing batas, dapat po i-remit, i-require po yung ating mga employers na i-remit yung contribution ng ating mga empleyado na dinidak po sa kanilang sahod. Hindi po ito binibigay sa manggagawa kasi we wanted po yung protection ng ating mga manggagawa in case may aksidente, nagkakasakit sila dahil ang benepisyo naman po ng sickness benefit halimbawa ay nakabatay din kung magkano po ang naihulog natin na contribution. So Mhm. ganun po yung ating polisiya sa mga social security benefits. Doon naman sa biyahe, Cheryl, malamang baka may discrimination ito pero pinagpapawal natin yung discrimination. Matutulungan natin yung ating mga manggagawa na nakaranas ng ganitong discrimination. Basta pumunta lang po sila sa ating Department of Labor and Employment. And then yung isang aspeto po ng tanong niya, mukhang magre-resign po siya. Oo. Wala po tayong matatanggap na separation pay sa resignation, Cheryl. Ang matatanggap natin sa ating nag-resign na empleyado ay yung proportionate amount ng 13th month pay, last pay at hindi po nagamit na leave benefits. Okay. Si Rosine Doctolero, pag nag-awol ka po ba, ay may matatanggap ka pa na final pay or separation pay? Yung nag-awol po natin na empleyado, baka po makakasuhan ito ng abandonment ng ating mga employers. Pag napatunayan po siya, baka po one of the authorized causes po ito ng ating labor code. Baka wala po siyang matanggap na separation pay. Dapat po pag tayo ay nag-decide na umalis na, magpaalam po tayo ng maayos para ma-close din po yung records natin sa pinapasukan po Mm. natin. Si Joel Palomo, tanong ko lamang po, saang branch po lalapit dito sa Calamba City for concern tungkol sa final pay at 13th month pay po? Meron kaming opisina, Cheryl, sa Laguna. Baka yung mga bisita mo Ay, ito. kanina ay Sa taga inyo rin doon. po ba yun, 4A? Opo, Ayun, ayun, ayun. opo. Diyan po sila. Ang aming opisina po ay nasa Laguna Provincial Office. Hanapin niyo po si Director Guido Resio. Siya po ay matulungin sa lahat ng mga nangangailangan. Ayan. Joel, Ayen, Carmi, i-message na lang natin si Joel Palomo na sa Laguna Provincial daw. Si Director, ano po ulit, Resio. Guido Resio. Guido Resio. Ayan, okay. Si Daisy Tamayo, itatanong ko lang po regarding sa special non-working holiday and regular holiday if applicable ang no work, no pay sa employee na monthly base yung salary. Opo, itong ating holiday po ay hindi po ito nagmamatter kung ito kayo ay per day or monthly pay. Basta po ang importante dito yung aspetong pumasok ka o hindi pumasok. Ang assumption po kasi sa monthly paid na empleyado, hindi po universal, Cheryl. Meron din tayong computation ng monthly paid na mga empleyado kasama yung holiday pay. May mga monthly paid tayo na kasama yung rest day. May mga monthly paid tayo na kasama yung Saturday and Sunday. So dapat po tingnan natin na mabuti yung ating denominator na ginagamit natin yung HR, kung ano po yung factor na ginagamit natin at para matulungan po kayo kung kayo po ay makakatanggap ng extra holiday pay, kayo po ay lumapit lamang sa amin kasi kinocompute namin, Cheryl, ilang araw yung exclusion para malaman natin kung bayad siya ng holiday pay so that kahit monthly paid kayo at kayo ay nagtrabaho on holiday pero yung factor po na ginagamit ng inyong HR ay hindi kasama yung holiday pay, makakatanggap po kayo ng holiday pay. Ayan. Naku, parang ang kailangan natin 2 oras. Director Corrada, wala na po tayong oras pero may mga concern pa rin po. But hoping that we'll have you back and yung iba pa pong labor concern ng ating mga manggagawa ay ma-address po natin. Thank you for joining us, Director Corrada. Salamat, Cheryl. Salamat, Cheryl. On behalf ni Secretary Laguesma, kami ay nagpapasalamat sa inyo at gusto naming ulit-ulitin na kami po ay bukas para sa lahat at ang aming serbisyo po ay para sa lahat. Marami pong salamat and
Merry Christmas. Merry Christmas po. Yan po si Director Alvin Corrada ng Dole Bureau of Working Conditions. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kompleto yan. Nandyan po kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and podcast.